kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos ngayong araw na alisin sa ating isip at puso ang galit at pagkamuhi. Isang nagiging hadlang ng ating pagpapala ay ang ating tinatanim na sakit ng loob sa iba. Maririnig natin sa Ebanghelyo ang paanyaya ng Diyos na kung tayo ay mag-aalay at sasamba sa Kanya at maalala natin na may sakit tayong loob sa ating mga kapatid, bitawan muna natin ang ating alay, puntahan, lapitan ang taong nakasakit sa atin at makipag-ayos tayo sa kanila. Mga kapatid, isang naninira ng ating buhay ay ang ating galit. Kaya naman hilingin natin sa pamamagitan ng dasal na mabitawan natin ang ating mga galit, inis at hinanakit sa mga pagkakataon na kung saan nanatiling matigas pa rin ang ating mga ulo, naging matigas na ang ating puso at ayaw natin magpatawad sa iba. Magpakumbaba tayo. Hilingin natin ang lakas mula sa Diyos, Kanyang pagpapatawad, para tayo maging karapat-dapat na makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo. At sa pamamagitan nito, magkaroon tayo ng lakas ng loob din na magpatawad sa iba. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na mga makasalanang nagsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kaming maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas ng pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niyang noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot.
Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y tinggin, pagkat ako ay tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, higit pa, sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyong dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasamaan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sinabi ng puong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo na nung una inutos sa mga tao, "Huwag kang papatay. Ang sino mang nakakamatay ay mananagot sa hukuman." Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ang iyong kapatid sa iyo, iwanan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo
sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At patuloy pa rin po nating pinagdarasal ang ating mga kapatid na may sakit, may kapansanan, mga nadidepressed, mga nalulungkot at mga nag-struggle sa kanilang buhay dahil po sa kanilang mga iba't ibang pagsubok. Naway sa lahat po na may dinadalang bigat, hirap, sakit at suliranin, kumapit lang po kayo palagi sa Diyos. May tanong lang po ako sa inyo. Masama po bang magalit? Ano po sa tingin nyo? Is it a sin to get angry? Kung pinagbibintangan ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa, mapipigilan mo ba na magalit? Di ba hindi? Kung chinichismis ka, sinisiraan ka ng mga katrabaho mo, habang ikaw naman, nananahimik ka lang at ginagawa mo ang iyong obligasyon, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung nalaman mo na ang best friend mo pala, siyang kabit ng iyong asawa, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung nakikita mo na sinasaktan ng tatay mo, ang nanay mo, minumura niya, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung in-scam ka, yung pinagpaguran mong pera, nakuha. Habang hinahabol mo, nakikiusap ka na, umiyak ka na, hindi mo na maibalik yung nawalang pinagpaguran mong pera. Mapipigilan mo bang magalit? Di ba hindi? Kung binubuli yung anak mo sa school at pagkatapos nung nagharap-harap kayo, pinapanigan pa ng principal yung mga nagbubuli sa anak mo, mapipigilan mo bang magalit? Di ba hindi? Mga kapatid, hindi po masama ang magalit. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo sa iyong galit? Kasi po kahit sa Biblia, hindi po binabawal ng Diyos na magalit tayo. Nung ginawa tayo ng Diyos, kasama ang ating mga emosyon, ang ating mga nararamdaman. Tao tayo! Hindi po tayo makina, hindi po tayo gamit, hindi po tayo robot. Natural lang sa atin ang magalit. Pero ang tanong, pag nararamdaman mo na lumalabas yung iyong galit, ano ang gagawin mo dyan? Pinapaalala nga sa Ephesians chapter 4 verse 26. Sabi po, turo ni San Pablo, if you are angry, let it be without sin. Magalit kayo, pero umiwas kayo sa pagkakasala. Kung nga po ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Basahin nyo man ang mabuting balita, ang Biblia. Marami din pong mga pagkakataon na nagalit siya. Kanino galit ang ating Panginoong Hesukristo? Galit yan, unang-una sa mga hipokrito, sa mga plastic, doon sa mga nagbabalat kayo. Galit din po ang ating Panginoon sa mga matatakaw sa pera. Kung maalala nyo yung kwento ng ating Panginoon, pumasok siya sa templo. Anong nakita niya? Parang palengke. Hindi po ba? Napakarami daw ng mga nagpapalit ng pera, ng mga nagninegosyo. Nagwala ang ating Panginoon, pinagtataob niya yung kanilang mga lamesa. Gumawa pa nga siya ng latigo. Ayaw niya sa mga gahaman matakaw sa pera. Galit din si Jesus sa mga matitigas ang puso, sa mga ayaw magpatawad, sa mga ayaw magbago, sa mga walang awa, sa mga nahihirapan. Galit din si Jesus sa mga nagpapabigat sa ibang tao. Ano ang turo niya? Kaya nga ayaw niya mga Pariseo kasi sabi niya, pinapabigat nila ang buhay nila, niyayaya nila sa pananampalataya, pero ang dami nilang pinapagawa sa kanila doon sa batas na hindi na nakakatulong sa kanila sa paglapit sa Diyos. At nagagalit din si Jesus sa mga mayayabang, mapagmataas at nagmamalinis. Isang ayaw na ayaw ni Jesus yan kapag
Nakikita niya mga Pariseo, nakala mo nagsisino-sino. Ayaw aminin na sila ay merong mga pagkakamali. Pinapakita nila sa mga tao na sila ay perpekto. Pero, di ba, sabi din ni Jesus, walang perpekto kung hindi ang Diyos lamang. Hindi masama ang magalit. Kasi kahit ang Diyos, nakakaramdam din ng galit. At kung tayo ay galing sa Diyos, hindi rin malayo na habang tayo'y nabubuhay, makakaranas tayo at makakadama ng galit. Ang masama ay kung anong gagawin mo sa iyong galit. Kaya yan ang tanong. Kailan nagiging masama ang ating galit? 2 pagkakataon lang po. Tandaan niyo po ito. Nagiging masama ang iyong galit kapag sa pamamagitan ng iyong galit, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Nagiging hindi tama ang iyong galit kung yan ang nagiging hadlang sa iyong paggawa ng mabuti. Halimbawa po, kung dahil sa iyong galit, ikaw na ay nananapok, nananadyak, naninigaw, at nagmumura. Ano ang sabi ni Jesus sa nabasa nating ebanghelyo? Ang mga nagsasabi na ulol sa kanila mga kapatid ay mapupunta sa gihena, sa impyerno. Nagiging masama ang galit kung dahil dito meron ng lumalabas na masama sa atin. Kung halimbawa ikaw ay nagmamaneho sa daan, meron kang nakagitgitan, uminit ang ulo mo, hinabol mo siya, binangga mo ang kanyang sasakyan, tinutukan mo pa siya ng baril, tinetreten mo siya, kasalanan yan. Kung dahil sa iyong galit, dyan sa iyong kapitbahay, nakita mo yung kanyang alagang manok, kinuha mo, ginawa mong tinola, kasalanan yan. Kung dahil sa iyong galit, sa iyong katrabaho, frame up mo siya, sinisiraan mo siya sa inyong boss. Kasalanan na yan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na nagiging masama ang galit kapag meron na tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Pero pangalawa, nagiging masama din ang galit kapag nagtatanim na tayo ng galit sa ating puso. Sabi ko nga po, di ba? Lahat ng ating mga emosyon, lahat ng ating mga nararamdaman, bisita lang natin yan sa ating buhay. Ganyan din po ang galit. Huwag niyo pong ititira ang inyong galit sa inyong isip at puso. Let go of your anger. Welcome it, yes, but please, let them go. Padaanin niyo lang po ang galit sa inyong buhay, sa inyong puso. Tandaan niyo po, di ba? Meron 3 baitang or 3 stages of anger in our life. Una, yung inis or irritation. Pangalawa, yung galit o anger. Pangatlo po, yung sama ng loob or resentment. Natural lang po yung mainis. It is natural to get irritated. Bakit? Meron tayong pangangatawan, mayroon kang nararamdaman, meron kang sensation. Natural lang po ang magalit. Yan ay nagmumula sa ating isip, sa ating emosyon. Pero yung pangatlo, hindi na po normal yan. Pag nagtatanim ka ng sakit ng loob, hindi na po tama yan. Kasi po ang galit, alam nyo, 10 seconds lang po dapat maalis na yan. Kasi alam nyo po, ang galit hanggang 10 seconds lang po nananatili sa ating katawan, sa ating isip. Ngayon, pag hinahayaan mo na wag umalis yung iyong galit for more than 10 seconds, that becomes resentment. Pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, pagkatapos ng 10 segundo, nagiging sama ng loob. At mag-ingat po kayo pag hindi na umaalis ang galit sa inyo. Kasi binubuksan mo na ang iyong kaluluwa sa demonyo, sa masama. Yan ang turo ni San Pablo. Sabi niya, do not allow the sun to go down on your anger. Pagkatapos nun, dinugtungan pa niya, do not give the evil one an opportunity. Sinasabi niya, pag nagtatagal ang galit sa tao, yan ang ginagamit na pintuan ng demonyo para makapasok siya sa iyo. My dear friends, if we allow anger to remain in our life, it will destroy us. At paano po nakakasira ang galit sa ating buhay? 2 po. Pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, your anger will become bitterness. And when anger remains in you, you will have a hard
heart. At pagpuno ka ng pagkamuhi, pag matigas na ang iyong puso, mahirap nang magmahal. At pag hindi ka na nagmamahal, tandaan niyo po, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, at mahirap maging mabuti. Meron pong isang lumapit sa akin, nagpapatulong, binubuksan ng kanyang puso. Hindi niya matanggap na nung bata siya, pinagbintangan po siya ng tatay niya na ginastos niya yung pera na iniwan ng kanyang ama pambayad ng kuryente. Pero sa totoo lang po, bakit nawala yung pera? Kasi yung nanay niya nalulung sa sugal, kinuha niya yung pera. Yung nanay niya, pinagbintangan siya, sinisisi yung kanyang anak. Dahil po nawala yung pera, yung tatay niya, pinaniwalaan yung kanyang nanay, inabuso siya, pinagpapalo, sinaktan. At dito po nagumpisa na magtanim ng sakit ng loob itong taong ito. Pero dahil po dito, naawa ko, kinekwento niya, nagkasunod-sunod po yung mga masasamang karanasan sa kanyang buhay. Ayaw niyang umuwi sa kanila dahil nagagalit siya sa kanyang ina, sa kanyang ama. Umalis siya dahil po dito. Nakipagbarkada siya, maaga po siyang nabuntis, nagkaroon ng anak, nagkaroon po isang trabaho na hindi niya mapagmalaki, isang trabahong hindi marangal. At kahit anong gawin niya sa kanyang buhay, para bang hindi po siya pinapalad. At tinatanong niya, Father, masama ba akong tao? Bakit nangyari sa akin ito? At pinaalala ko sa kanya, hindi ka masamang tao, napasama ka lang dahil hinayaan mo ang galit manatili sa isip at sa puso mo. Mga kapatid, pagkaliit-liit man ng galit, pag tinanim mo yan, mag-uugat, tutubo, mamumunga. At wala pa pong naging magandang bunga ang tinanim na galit. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, napakaganda ng paanyaya sa atin na bago man tayo magdasal, bago man tayo mag-alay, bago man tayo magpuri sa Diyos, kailangan natin suriin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, ang ating mga damdamin. Meron pa ba akong galit? Kanino ako sumasama ng loob? O baka naman merong taong masama ang loob sa akin? Paano natin maaalis ang galit sa ating buhay? 3 bagay po, tandaan nyo. Sa pamamagitan ng pagdarasal, pagpapatawad, at pakikipagkasundo. Kung nga araw-araw ang ating katawan, di ba, nagdi-detoxify. Nilalabas po lahat ng dumi sa ating katawan. Sa ating ilong, nilalabas mo yung carbon dioxide. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan ng iyong katawan, oxygen. Sa iyong tiyan, nilalabas mo lahat ng dumi. Hindi kailangan ng katawan. Alam ng katawan yan, natural sa atin. Ang mag-expel, magpaalis ng hindi nakakatulong sa kanya. Pero ang tanong, tayo, ine-expel ba natin, inaalis ba natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating damdamin? Yung hindi tama, yung hindi mabuti, yung hindi na nakakatulong sa atin, lalong-lalo na ang galit. My dear friends, as our body detoxify, try to detoxify your mind, your heart, your spirit, your soul. Paano? Una, magdasal, magpatulong sa Diyos. Pangalawa, magpatawad. Pagpapatawad, hindi naman ibig sabihin na kakalimutan mo na yung masama na ginawa sa iyo. Pag nagpapatawad ka, ang kinakalimutan mo lang yung masamang nararamdaman mo. Pag nagpapatawad ka, hindi naman ibig sabihin, sinasabi mo na tama yung nakasakit sa iyo. Hindi. Nagpapatawad ka kasi gusto mong maging payapa ka sa iyong buhay. Pero pangatlo, mawawala lang ang galit sa ating buhay kung magkakaayos tayo. Mga kapatid, napakahalaga na ang buhay natin ay payapa. Kasi pag hindi ka payapa, magkakamali kang pipili at magdidesisyon sa iyong buhay. At tandaan niyo po, pag nagkamali ka sa pagpili, kaninong buhay ang sinisira mo? Ang buhay mo at ang buhay din ng ibang tao. Pag nagkakamali ka ng pinipili, sino ang sinasaktan mo? Ang buhay mo at ang buhay ng ibang tao. Kaya mga kapatid, hilingin po natin ito sa ating banal na misa. Oo, magalit ka. Pero hilingin natin ang grasyang pagpapala na magalit na hindi nagkakasala. At kung tayo man ay nagkasala dahil sa ating galit, naway patawarin tayo ng Diyos.
at magkaroon tayo ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa ating mga nasaktan. At kung merong mang nakasakit sa iyo, manalangin din tayo, humingi tayo ng grasya. Naway mapatawad natin ang mga taong nakasakit sa atin para tayo'y mabuhay na payapa, na masaya, na pinagpala. You can never be blessed truly if you plant anger and resentment in your heart. Be free, please. Let go of your anger and forgive today. Amen. Mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hinihiling natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom at tagapagkasundo. Ating itugon at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga taong at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan
bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. At lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon, kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bagay na nakakapangit sa atin ay ang galit. Wala pa po akong nakita na tao na ubod ng pagkaganda-ganda na may galit sa kanilang kalooban. Kahit natakpan mo ng makeup ang iyong muka, kahit na magsuot ka ng magandang damit, kahit na meron kang magandang bahay o magarang sasakyan, kapag may galit ka sa iyong isip at puso, papangit ang iyong paligid, lilitaw at lilitaw sa iyong muka. At nakakapangit din sa ating kaluluwa kapag tayo ay may galit. Bakit hindi maalis-alis ang galit sa ating puso? Ito ay dahil tayo ay nabubuhay pa rin sa nakalipas. Hanggat hindi natin maiwanan ang nakalipas at hanggat hindi tayo nabubuhay sa kasalukuyan, hindi mawawala ang galit sa ating kalooban. Isang nagiging hadlang ng bendisyon ng Diyos sa pagpapala ay ang ating galit. Kaya kung gusto mong gumaling sa iyong sakit, kung gusto mong maging masaya ka sa iyong relasyon, kung gusto mong pagpalain ka sa iyong negosyo, anong kailangan mong gawin? Kailangan linisin mo ang iyong isip at puso sa galit at sama ng loob. Hilingin natin ang pagpapala ng Diyos, naway maging malaya tayo sa galit na ito para mas gumanda at maging masaya ang ating buhay dito sa mundo papunta sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.